Sa nalalapit na impeachment trial na nakatakda sa Lunes, tuloy ang paghahanda ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanilang panig, matagal na nilang pinaghandaan ang kasong ito dahil inaasahan na nila na darating ang ikalawang yugto ng impeachment matapos ang naunang petisyon na hindi natuloy dahil sa naging desisyon ng Supreme Court. Giit ng depensa, hindi sila nagulat sa pag-usad ng impeachment trial. Sa katunayan, matagal na nilang tinatrabaho ang kanilang legal strategy mula pa noong nakaraang taon. Kaya ngayon, handa na umano sila sa anumang magiging takbo ng paglilitis, maging ito man ay maikli o umabot ng mas mahabang panahon. Isa sa mga pangunahing usapin ay kung dadalo ba mismo si Vice President Sara Duterte sa impeachment court sa unang araw ng trial. Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw kung personal siyang haharap o sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Ayon sa depensa, malinaw sa notice na maaari siyang humarap in person o through counsel, kaya hindi obligadong personal na dumalo sa lahat ng pagkakataon. Gayunman, binigyang diin na ang desisyon kung kailan siya dapat humarap ng personal ay nakadepende sa magiging daloy ng trial. Kung kinakailangan, papayuhan siya ng kanyang legal team kung mahalaga ang kanyang presensya sa ilang yugto ng paglilitis. Tinutulan din ang pananaw na malaking epekto sa kaso kung hindi siya personal na haharap mula sa simula. Sa paliwanag ng depensa, ang Vice President ay hindi kailangang personal na mag-litigate ng kanyang kaso dahil ito ay ginagawa sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Ang mahalaga ay ang kabuuang estratehiya ng depensa at ang mga ebidensyang ilalatag sa tamang pagkakataon. Ayon sa kanila, matagal na ring naghahanda ang Vice President ng kanyang legal team kahit bago pa man tuluyang naisampa ang impeachment complaint. Ibig sabihin, hindi na ito bigla ang paghahanda kundi matagal nang inaasahang posibilidad. Pagdating naman sa komposisyon ng defense team, karamihan sa mga dating abogado ay nananatili pa rin. May ilang pagbabago lamang sa mga kasamang associate, ngunit nananatiling buo ang pangunahing grupo upang mapanatili ang koordinasyon at pagiging epektibo ng depensa. Sa aktual na trial, bawat miyembro ng defense team ay inaasahang handang humawak ng kahit anong saksi o artikulo ng impeachment. Hindi umano praktikal ang hati-hating assignment ng bawat article dahil maaaring magkaroon ng biglaang pagbabago o hindi inaasahang sitwasyon sa loob ng paglilitis. Sa komunikasyon sa pagitan ng Vice President at ng kanyang legal team, tuloy-tuloy umano ang ugnayan. Araw-araw ay may update at konsultasyon, ngunit sa puntong ito, wala nang kinakailangang malalaking bagong direktiba dahil handa na ang kanilang sistema at estratehiya. Sa usapin naman ng confidence ng prosecution sa kanilang kaso, kinikilala ng depensa ang kanilang posisyon at karapatan na ipahayag ang kumpiyansa. Ngunit nananatili rin ang depensa sa kanilang sariling paniniwala na handa silang sagutin at pabulaanan ang anumang paratang na ilalatag laban sa kanilang kliyente. Ayon sa depensa, ang impeachment trial ay isang proseso kung saan parehong panig ay gagawin ang lahat upang ipagtanggol ang kanilang posisyon, ang prosecution upang patunayan ang alegasyon, at ang defense upang kontrahin ito gamit ang ebidensya at legal na argumento. Sa isyu naman ng tinatawag na bloodbath na naging pahayag ng Vice President, nilinaw na ito ay hindi literal na kaguluhan kundi tumutukoy sa mabigat at matinding pagtutuos sa pagitan ng dalawang panig. Sa kabila ng tensyon, sinabi rin na naging maayos umano ang pakikitungo ng parehong kampo sa pre-trial stage. Nagkaroon ng kooperasyon at pasensya sa pag-aayos ng mga proseso bago ang aktual na paglilitis. Tungkol naman sa mungkahi na dalawang prosecutors ang maaaring mag-cross-examine ng mga saksi, tinutulan ito ng depensa. Para sa kanila, mas mainam na isang abogado lamang ang magsagawa ng cross-examination sa bawat saksi upang maiwasan ang kalituhan at mapanatili ang kaayusan ng paglilitis. Binanggit din na sa kanilang panig, isang counsel lamang ang itatalaga para sa cross-examination sa bawat pagkakataon, alinsunod sa prinsipyo ng maayos at organisadong courtroom procedure. Sa usapin ng mga dokumentong nasa yearbox, nilinaw ng depensa na wala silang pagtutol sa pre-marking ng mga ebidensya. Ngunit nais nilang isagawa ito sa ilalim ng executive session upang maprotektahan ang mga sensitibong impormasyon at sumunod sa umiiral na batas gaya ng tax code at disclosure restrictions. Dagdag pa rito, iginiit din na kailangang isaalang-alang ang karapatan ng mga pribadong individual na maaaring madamay sa mga dokumentong ito, kahit hindi sila direktang bahagi ng impeachment trial. Sa usapin ng presiding officer, kung sino man ang maupo, maging si Senator Sherwin Gatchalian o ibang senador, giit ng depensa ay handa silang igalang ang proseso. Para sa kanila, mahalaga ang pagkakaroon ng patas na paglilitis, kahit sino pa ang mamuno bilang presiding officer ng impeachment court. Sa huli, binigyang diin na ang itinakdang hindi bababa sa 30 trial dates ay hindi fixed kundi minimum lamang. Posibleng mas maikli o mas humaba ang proseso depende sa magiging daloy ng ebidensya at mga hakbang ng parehong panig.